Bago pa tuluyang gumabi, kailangan ko nang magluto. Maglalagay lang ako ng bigas dito sa may kaldero kasi doon ako magluluto sa kahoy. Hindi naman na masyadong mahangin ngayong hapon, ngayong gabi pa lang. Kaya ayos lang na magluto ako doon. Tuluyan na ngang inabutan ng dilim. Hindi pa nakapagluto. Nakapagluto na ako. Pain-in na lang yung kanin at saka ipinalit ko yung tubig. Ipinalit ko yung takori na may tubig. Nakulo na rin. Maya-maya lang ay lalagay ko na yan sa aming thermos. At yung kanin, pinapain-in lang ng konti. Sakto, wala ng tubig. Ay, meron pa kaunti lang. Dagdagan ko na lang para bukas. Para bukas, hindi na magpainit pa. O, diba? Nakatipid ng gasol ng very light. Char. Ayan. Ilagay ko na ito. At may matitira pa dito sa aming takuri. Ayan, pwede nang magkape, may mainit ng tubig. Hello mga ka-friendly, magandang araw. Happy Tuesday po sa ating lahat. Ayan. Hindi ko na mamalayan ang oras, 10:33 na pala ng tanghali. Ini-enjoy ko yung pagtulak ng karatilyang may lamang graba ba. Kaya hanggang sa tinignan ko yung oras na tanghali na pala, kaya naman dali-dali akong pumasok dito sa loob bahay at kinuha ko itong longganisa. I-defrost ko kasi nga medyo may ice. Para mamaya prito-prito na lang. Maya ulit mga ka-friendly, balikan ko kayo. Eto na nga at kasalukuyan ko nang niluluto itong ulam naming 3 pirasong longganisa. Pinakuluan ko muna sa kaunting tubig para ma-form yung longganisa ba. Para kapag pinirito itong longganisa, hindi magkalat. Buo-buo siya. Ayan, dahil buo na itong longganisa, tanggalin ko na itong tubig. Medyo na parami yung nilagay ko. Ayan, wala na yung tubig. Ngayon naman, tanggalin ko yung tali. Kailangan pang putol-putulin itong longganisa bago matanggal yung ginamit na tali. Ayan.
O diba, buo yung longganisa, hindi siya na wasak. Kapag kasi diretso mong pinirito, mawawasak yung longganisa, hindi buo. Kaya mabuting pakuluan muna sa kaunting tubig. Saka ganito, ipiprito. Ayan. Lagyan ko ng kaunting mantika. Ayan. Sakto, kapag luto na yan, nakauwi na yung aking mga anak na estudyante. Habang hinihintay kong maprito yung piniprito kong longganisa, kain muna ng pinya. Binalatan na pala ng aking binan yung dalawang pinya dyan na naka-stack lang dyan. Kain tayo. Matamis at saka matubig. Matamis na may kaunting asim kilig. Pero masarap. Kaya lang. Hello mga ka-preni. Tignan nyo naman ang pawis na yan. Akala mo naman kung saan nagtrabaho. Grabe ang tagaktak ng pawis. Ay, ang init. Grabe. 2:00 na ng hapon dito sa amin. At ganito ang kainit. Partida, nandito pa ako sa loob bahay ha. Nakaupo lang ako at ito, nagtutupi lang ng mga damit. Pero grabe. Ay, nako. Ay, para akong nasa sauna. Tagaktak ng pawis, oh. Pero ayos lang kasi tapos na itong mga tupihin ko. Empty na naman ang aming laundry basket. Mainit pa kasi yung tinatambakan ko ng graba kaya naisipan kong magtupi na nga lang muna at nang ma-empty na yung aming laundry basket. Habang hinihintay na maliliman dyan. Mainit pa, oh. Ayan, kaunti na lang at maipapantay ko na dyan. Siguro hanggang dito lang muna yung aking tatambakan dyan sa banderian kasi nga walang bakod dun. Baka pumunta sa kabila lang yung itatambak ko kaya hanggang dyan lang muna at dito na. Hindi ko isasagad doon ang aking itatambak, hanggang dito lang. Yan. Mainit pa yung pinagkuhanan ko ng graba mix kaya mamaya na lang ako magtrabaho ulit dyan. Pero malilim na dito kaya lang yung pagtatambakan ko mainit pa. Maya lang konti. Tignan nyo naman ang init. Sino ang hindi bibigay ang katawan dyan? Grabe ang init, 2:00. 2:30 ng hapon. Tirik na tirik ang init. Magandang araw mga ka-Frenny. Happy Thursday po sa ating lahat. Yan. Magpatay muna ako ng ilaw. O yan. Kasi maaga na eh. 6:45 na ng umaga. Oras na para magligpit ng pinagkainan. Katatapos lang namin kumain ng aking biyanan. At yung mga estudyante ay kanina pa sila nagsipasukan. Ito namang pusa. Black pa naman yung pants ko. Sinasagi yung damit ba? May natira pang ulam ko. Ilipat ko lang ito sa maliit na lagayan ba. Ligpit muna dito sa pinagkainan. Gutom na itong pusa. Hindi makapaghintay eh. Sinasagi yung katawan sa paa. Buti sana kung hindi maitim yung aking pants. Dumidikit yung balahibo sa damit. Lagay ko muna dito. Yan, ang silbi ng red. Yan. Yan.